Magandang Miyerkules ng gabi. Ngayon po ay September 25. Grabe naman ang bilis yan. At ang ating oras ay 20 minutes before 10 o'clock ng gabi. Welcome po sa ating programa. At tingin ko ba na mamayad ako? I wish. Ay, let's welcome back my producer, si Jake Bakun, na ilang araw din pong kukuya-kuyakoy sa Venice, Italy. Wow! Di ba? Ay, nako. Sarap ng buhay ni Jake, ano? Welcome mo sa ating programa, Dr. Love Radio Show. Ngayong Miyerkules, 25 ng Setyembre hanggang alas 11 ng gabi. It's a Wednesday today, Wednesday evening. At ang ating mga awitin ay, siyempre, mga awiting inspirational. Yan. Kasi Miyerkules di ba? At mamaya ay magiging panauhin po natin si Miss Fatima Soriano ng San Diego, California. Sasamahan niya po tayo para pagnilayan ang mabuting balita sa araw na ito ng Miyerkules. Tayo po ay napapakinggan sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila. At tayo po ay kasabay napapanood at napapakinggan din po sa Facebook page ng 92.3 True FM at Channel 19 sa Signal Cable. Wow! Bigat, di ba? It's about time. Panahon na ho na magpakabit tayo ng cable service sa Signal para mapanood po ninyo ang mga programa natin dito sa 92.3 Radio 5 True FM. Siyempre ho, yung mga itinatampok natin mga awitin na talaga naging bahagi na ng ating buhay. Pakishare din po ang ating live stream sa ating episode tonight. At syempre mga kapatid, i-follow, like, and share ang ating social media accounts. Ito po ay Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook, at TikTok. Ayan. At wag po ninyong kakalimutan to subscribe sa Radio 5 True FM YouTube channel. At para naman po sa mga nais maging bahagi ng ating programa at makibahagi ng kanilang mga kasaysayan ng buhay, kasaysayan ng tagumpay, kasaysayan ng pag-ibig at mga suliranin na bumabagabag sa kanila para sa ating counseling portion, maaari kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger kasama ng inyong contact number at ng inyong pangalan. Nang sa gayon, alam ho namin kung sinong kausap namin. O dili kaya tumawag po kayo sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Sa bahaging ito ng ating programa, pagbabalik natin, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Miyerkules. Ang tinig ni Fatima Soriano at ang awiting God Bless You, Mama Mary Loves You at 9:45. Yan, kaya hindi po natin ihahatid ngayon ang mabuting balita mamaya na. Diba? Kasi Miyerkules ngayon. Kita mo lolo mo, pag Miyerkules na nga sinabi ng Miyerkules no? Ibig sabihin mamaya pa yung gospel natin pag nandiyan na si Fatima. Anyway, practice lang daw yun. Anyway, ngayon nga pala, September 25 ay birthday ng aking kaibigan na si Michael Taquin. Happy birthday! Binabati natin si Michael Wong Taquin ng happy birthday. Happy birthday! Napakabuting tao po niyan. Binabati ka rin ni Engineer Mercy Santos na nag-birthday kahapon. Happy birthday! Muntik na rin siya magpadala ng pizza. Inaalala lang niya baka lumamig. Kumakain kami ng malamig na pizza. Anyway, puntahan po natin ang ating episode ngayong gabi ng ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ito po ay napapanood.
itong programang ito sa face-to-face sa TV5 mula Lunes hanggang Biyernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At mayroon po itong replay sa Signal TV 1PH, Channel 1, mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. At kung sakaling meron po kayong komento sa mapapanood po ninyo at mag-iinit ang ulo nyo kagaya kagabi, maaari kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment sa ating live stream. Narito ang ating episode ngayong gabi sa ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Anong mararamdaman nyo kung ang inyong sariling magulang ang hihingi ng patawad? Wow! Ang inyong sariling magulang ang hihingi ng patawad sa isang anak. Ang title ng ating episode ngayong gabi, Forgive Me Anak, Forgive Me Not. Narito at panoorin natin ang ating episode sa Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Opo, ma'am. Nanay mo? Opo. Bakit? O, simula sa pagkabata ko hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin. Hinanakit ko sa kanya hanggang ngayon, karoon ako ng mga sariling anak ko. Ngayon na meron ka ng sariling pamilya, ang hinanakit mo sa kanya ay dala-dala mo hanggang ngayon. Bakit ganun nakatagal? Kasi 10 years old pa lang po, nakaranas ako sa nanay ko na hindi maganda. Ano yung mga hindi magandang naranasan mo? Gaya ng hindi niya ako pinag-aral, pinasok niya ako ng katulong, pinamalimos niya ako. Tapos hanggang sa mga anak ko, nangingiram po siya. Hanggang namatay yung asawa ko ngayong September lang po, 2023 po. Okay. Alam mo, Ami, matutulungan ka ha kasi meron tayong mga eksperto mamaya. Pero pag-usapan natin, ilang taon ka nung ginawa kang kasambahay ng nanay mo? 10 years old po. 10 years old pa lang, ginawa ka ng kasambahay. And then, pinagpalimos ka sa kalye? Yes po, ma'am. Saan? Ay, ilang taon ka nun? Siguro mga 13. Oh, at anong nararamdaman mo noon, Ami? Hindi ka ba bumalik sa school o Hindi po kasi, yung naging amo ko po, kaysa naman po ako sweldohan, sila po nagkuso sa akin na, kaysa yung ibabayad nila sa akin, pag-aralin na lang po ako. Kaya doon ako nakatikim ng pag-aaral ko po. doon sa pinasukan mong amo? Opo, ma'am. Okay, paano nangyari na ginawa kang kasambahay ng nanay mo? Wala po silang hanap buhay po ng tatay ko. Mag-asawa. Bakit Opo. ilang kayong magkakapatid? Bali po, dati 8 po kami, ngayon naging 7 na kasi namatay po yung ate ko. Yung ate ko. Kayo bang lahat sa magkakapatid ay ginawang ganito? Opo, kami tatlo po ng ate ko, yung namatay tsaka yung sinundan ko po. Naku, Ate Ami. At ano nangyari sa relasyon mo sa nanay mo? Magkasama pa rin ba kayo hanggang ngayon? Ngayon po, magkasama po kami sa bahay pero may task po kami po, ma'am. Pero magkaiba po kami ng pinto po. Okay. So, nang pumasok ka bilang kasambahay, binawi ka raw ng nanay mo doon sa pinagtatrabahuan mo para gawin ka namang manlimos. Totoo ba ito? Opo, ma'am. Para makapanlimos ka. Opo, ma'am. Nako, medyo mabigat ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Siya ang sinasabing inang hindi nagparamdam ng kahit kaunting pagmamahal sa anak. Totoo ba ito? Rosita Pasok. Aling Rosita, diretsahang tanong. Hindi niyo raw minahal si Ami bilang anak ninyo. Aling Rosita, hindi niyo minahal si Ami bilang inyong anak? Minahal ko naman po yun, ma'am. Okay. Bakit ho yan ang nararamdaman ni Ami? Kasi hindi sila nakapag-aral. Yan ang ano ko sa kanila. Ilan ho yung anak ninyo, Aling Rosita? Bali, 7 na lang po sila niyan. 7 silang buhay magkakapatid. Ang Okay. Lahat ba hindi nakapag-aral? nakakapag-aral naman yung bunso nila. Yung bunso na lang. Ano ho ang nangyari sa buhay ninyo noon? Kasi- Aling Rosita, bakit sa murang edad, nag-anak kayo ng marami, pagkatapos hindi nyo napag-aral, tapos pinagpamasukan nyo pang kasambahay, at sa edad na 13, 14,
Bakit ho ganun ang nagawa ninyo? Ang nangyari sa buhay Kasi wala ninyo? pa po kami hanap buhay. Nung nagkaroon na kami ng hanap mo, nagtanam kami ng mga gulay. Nung magkaroon na kami ng mga tanim na gulay, kinuha na namin sila. Nasaan ang tatay? Nasaan ang asawa ninyo? May sakit po, inihika po. Ngayon. Opo. Pero ang pinag-uusapan natin is mga 20 years na. No? Opo. Nung panahon na yun, ay malalakas pa kayo. Yung, Bakit naisip nyo na itiis nyong pagtrabahuin ang inyong mga anak sa murang edad? Kasi ma'am, bagong salta kami dito sa Maynila, galing kami sa probinsya. Siyempre wala kaming hanap buhay, wala kami pagkakakitaan. Sila muna ang inano namin, sabi ko, nak, mag-ano muna kayo para may pangkain kayo. Bakit sila? Bakit hindi Kasi kayo? yung mga tanim namin, hindi pa maani. Nung maani na yung mga tanim namin, mga gulay, pinatigil na namin siya. At Aling Rosita, eto hindi sa dinidiin namin kayo, kailangan lang natin maintindihan ang mga kwento kung saan nanggagaling yung mga ganitong problema. No? Dahil na napag-alaman namin na yung mga anak ni Ami ay pinapakialaman din ninyo kung paano niya palakin. Anong ibig sabihing pagpapakialam, Ami? Katulad po kasi pag-araw po ng Sabado, yun na po pinakahanap buhay ko po yung magtinda ng sampagita. Tapos yung anak kong panganay, 17 years old kasi madaling araw na umuuwi sa bahay. Eh ako hindi ko naman maasikaso yung kasi hindi ko hinahanap yung anak ko na panganay kasi may mga sumunod pa po sa mga kapatid niya po. Kaya yun na lang pong inaano ko kasi di ba po kamamatay lang ng asawa ko pa po ngayong September. Babae ba tong panganay mo? Lalaki po, ma'am. Okay, umaalis. So, hinahanap niya. Hindi mo na hinahanap Hindi ko na kasi po hinahanap po, may ma'am. mayroon kang iba pang anak na gustong intindihin. Opo, ma'am. Okay. So, ano ang pakikialam ni Aling Rosita doon? Anong sinasabi mong nakikialam siya sa mga anak mo? Katulad nga po na hindi umuwi yung anak ko. Pangalawa, yung bunso ko pong anak po, kasi may apo rin po yung nanay ko. Kinakampay niya lagi yung anak ng kapatid ko. Kahit napupukin na yung anak ko, nagsusumbong sa akin, kinakampihan pa rin po niya. Ano ibig sabihin ninyo, Aling Rosita? Bakit pinapakialaman ninyo yung panganay na anak? Kasi ma'am, ayaw ko yung mapariwara siya. Ang gusto ko lang sa mangyari, yung nasa bahay lagi sa pagdating ng oras ng hating gabi. Yan naman lang ang punto ko na hindi siya mapariwara yung mga anak niya. Bakit yan ang pinupunto mo ngayon? Dahil ayaw mong mangyari yung nangyari sa mga anak mo noon. Oo, opo ma'am. Kung paano ka naging magulang noon, ayaw mo nang ginagawa na naging pabaya. Sinasabi niyo po ba na naging pabaya kayo noon? Hindi, wala akong pinabayaan sa kanila. Yun lang ang talagang ang punto ko doon, yung nagpapalimos sila, yun lang ang ano ko doon, nagkamali ako. Yun lang ang ano ko doon. Pagpapabaya din po yun, okay? At ang pagdala sa kanila ng minor para papasukin mo sa pagkakatulong na minor, pagiging kasambahay, may abogado ho tayo rito, siya po magpapaliwanag sa inyo na yun ay mali po, ha? Okay, Ami, sa tingin mo ba sa magandang pamamaraan ng pakikialam ni Aling Rosita o mali? Para sa akin po, dapat mali po kasi ako na dapat nag-ano po sa mga anak ko, hindi na po siya. Kasi isang bisis na rin nga po kami pinabayaan po. Okay. Maraming problema ang kinakaharap natin dito. Ang mas mabigat na problema ay ang relasyon ng mag-ina. Ito ay isang pagpapatunay po na hindi porke tayo ay mga magulang na, lahat ng desisyon natin ay tama. Nagkakamali din po ang mga magulang. At sabi nga ni Doktora, magsisimula ang pagbabago kung sa magkabilang panig ay may kikilala sa kanilang kahinaan or pagkakasala. Kapag hindi natin inamin yung kasalanan natin, paano tayo makapagsisimula ng isang bagong relasyon? Sa kaso ni Ami, nawala ang authority ng kanyang nanay para sa kanya. Lahat ng sabihin ng nanay niya, wala nang kwenta. Kasi hindi siya nakaramdam from day one ng pagmamahal. Kasi na-focus sa iba yung pagmamahal. Hindi siya nakapag-aral, pero yung isang kapatid niya napag-aral. So ang isang tanong pa natin dito, ito ay isang aral sa atin ng mga magulang. Bakit dumami ng 7 ang mga anak
nang hindi naman natin mabibigyan ng magandang kinabukasan. Bata pang maliit, ipapasok na natin katulong. Or, kukunin natin, mamamalimos sa kalsada. Hindi ganito ang ibinigay ng Diyos. Ang mga anak natin ay biyaya ng Diyos sa atin. Regalo ng Diyos yan sa atin. At dapat pangalagaan natin yan. So sa isang mabuting magulang, mali yung ginawa natin. At siguro dapat na panahon na para makilala natin, Aling Rosita, yung pagkukulang natin. Pag na-realize mo na may pagkukulang ka kahit sa anak mo, magsisimula ang pagbabago pag mayroong pag-amin ng kasalanan. May remorse, no? Walang masama kung humingi tayo ng tawad. Anak, nagkamali ako. Patawarin mo ko. Let's start anew. Magsimula tayo ng bago. I'm sure si Ami, alang-alang sa mga anak niya na mga lumalaki, maipakikita mo sa mga anak mo ang respeto at ang pagbibigay ng pagkakataon muli sa iyong ina. Thank you. Maraming salamat, Dr. Love. Salamat po, Ma'am Ani. Ma'am Ani. Yan talaga Mama Carla, di ba? Ikaw din nanay. Alam mo yan. Pero yung katwiran na itong si Aling Rosita, wala talaga akong makitang dahilan. Ang sinasabi niya, wala pa raw silang hanap buhay nung nandito sila sa Maynila. Nakapitong anak ka, nakawalong anak, tinamaan ka na magaling. Ang sarap gumawa ng bata. Sandali lang yan. Dalawa, 3 minuto lang yan. Agaran yan O magkakaanak ka dyan. Pero may responsibilidad po ang bawat isa. Hindi porke binuntis natin si Mrs. Okay na. Gawa ulit tayo pagkapanganak. Hindi ganoon. Sisisihin niyo ang Diyos. Di ba? Hindi ho ayos. Hindi ho ayos yan. Kinakailangan kung tayo'y magkaanak, tungkulin po nating mga magulang na mabigyan sila ng magandang kinabukasan, mapag-aral, mabigyan ng bubong, ng pagkain, na bubong, ng bahay na tutulugan. Di ba? Ganyan ho Hindi po pwedeng hubad lang tayo ng hubad ng panty. Tinamaan ng kulog na yan. May responsibilidad po tayo. Ngayon, anong sasabihin mo kung magtampo yung anak mo sa'yo? Kasi nga naman, batang-bata pa, ipinasok mong katulong, imbis na mag-aral yung bata kahit sa public school, ipinasok mong katulong, minor de edad. Pinag-aaral nung amo niya, kinuha mo at dinala mo sa karsada para mamalimos. Nakaw. Alam mo, Aling Rosita, mabuti malayo ka sa akin kung hindi kinurot kita sa singit. Mali hindi ayos Sa mga babae, huwag kayong papayag na porque kinalabit kayo ni mister, bigay na kaagad, daglag panty na. Huwag hindi ganyan. Pag-aralan nyo at malaking responsibilidad po yan. Okay? Ang ating oras, ganap ng 10:00 ng gabi. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Miyerkules, 25 ng buwan ng Setyembre. Ngayon po ay kafiestahan ni Saint Albert of Jerusalem. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa 9 na kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Lucas, talata 1 hanggang 6. Tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at karapatang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Isinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya. Huwag kayong magbabaon ng anuman sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, balutan, tinapay, salapi, o bihisan man.
Makituloy kayo sa sino mang tumanggap sa inyo at manatili kayo sa bahay nito hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang yon. Kung hindi naman kayo tanggapin ng mga tao sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at pumunta sa mga nayon, ipinangaral nila ang magandang balita at pinagaling ang mga may sakit sa lahat ng dako. Kilo ng mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-espiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-espiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-espiritual. At katulad po ng ating nakaugalian tuwing gabi ng Miyerkules ay nagiging panauhin po natin ang ating kaibigan all the way from San Diego, California. Panauhin natin para pamunuan tayo sa pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito. Let us welcome Miss Fatima Soriano from San Diego, California. Fatima, good evening and welcome to the program. Okay, medyo intay-intay natin. Medyo nalaglag ng konti yung signal ni Fatima. Pero tuwing Miyerkules po ay nakakasama natin ang Fatima Soriano sa ating programa para po pamunuan tayo na maunawaan nating ganap ang mabuting balita sa araw na ito. Ang mabuting balita sa araw na ito, ang Ebanghelyo, ay tumatalakay po sa mga pinili ng Panginoon na mga apostol, no? Alam niyo, iba yung apostol, iba yung disipulo, no? Disipulo ay mga tagasunod ng Panginoon. Ang apostol ay mga inaralan, mga educated by the Lord. Ito yung mga apostol niya. At ito ang mga pinagkatiwalaan niya na magtatag ng mga simbahan all over the world. So, ang mga disipulo ay katulad natin na mga tagasunod ng Panginoon, sumusunod, nakikinig sa kanyang mga tagubilin at siyempre, may tungkulin ang mga apostol, may tungkulin ang mga tagasunod. At ito ang nilalaman ng ating Ebanghelyo sa araw na ito. Ipinagbili ng Panginoon ang tungkulin ng mga apostol at ng mga tagasunod ni Kristo. Narito ang mga gawain na kanilang dapat na bantayan. Ang sabi ng Panginoon, ito'y magandang pagnilayan po ito. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga apostol, kayo humayo, isinusugo ko kayo, ipangaral ninyo ang tungkol sa kaharian ng Diyos at kayo'y magpagaling ng mga may sakit. Okay? Pinagbilinan niya ang mga apostol, huwag kayong magbabao ng anuman sa inyong paglalakbay. Hindi kayo po pwedeng magbao ng ensaymada. Walang bao ng ensaymada. Hindi kayo po pwedeng magbao ng kanin at ulam. Wala, hindi po pwede yan. Kahit tungkod, huwag kayong magdadala ng tungkod kahit masakit ang tuhod nyo. Huwag kayong magdadala ng balutan. Huwag kayong magdala ng tinapay. Huwag kayong magdala ng salapi o bihisan man lamang. Hindi nyo kakailanganin yan. Malalim yan, ha? Malalim ang pakahulugan ng Panginoon dyan. Ito pang isa, sabi ng Panginoon, makituloy kayo sa sino mang tumanggap sa inyo at manatili kayo sa bahay nito hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang yon. Hindi pwedeng palipat-lipat ka ng bahay. Kung mayroon tumanggap sa iyo, doon ka sa bahay na yon hanggang sa matapos ang iyong misyon. Alam nyo, ito ang ginagawa ng mga missionaries ng ating simbahan. Yung mga paring relihiyoso, yan, ang ginagawa niyan. Meron po silang mga misyon sa iba-ibang mga lugar. At yung mga paring
secular o mga diocesan, yung mga naninirahan sa mga parokya at nagpapatakbo ng administration ng parokya, nandyan sila sa kanilang kumbento. Sa loob ng mga 6 years, nandyan sila sa kumbento bago sila ilipat ng kanilang obispo sa ibang lugar. In other words, may term sila doon sa mga lugar na pupuntahan nila na kung saan ipahayag nilang mabuting balita ng Panginoon. Ngayon, inaasahan po natin yan na hindi lahat ng puntahan yung lugar magugustuhan kayo ng tao. Di ba? Hindi po pwedeng lahat may gusto. Dumarating po ang pagkakataon na may mga taong hindi kayo tatanggapin. Kung hindi naman kayo tanggapin ng mga tao sa isang bayan, huwag kayo magpumilit doon. Umalis kayo roon at ipagpag nyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila. Kasi ang tumatanggap sa mga misyonero ng Panginoon, ang tumatanggap sa mga apostol ng Panginoon ay tumatanggap sa nagsugo sa kanila. At ang tumatanggap sa nagsugo sa mga apostol ay tumatanggap sa nagsugo doon sa nagsugo sa kanila. Tumatanggap sa Diyos Ama. Kaya't humayo kayo. Humayo ang mga alagad at pumunta sa mga nayon at ipinangaral nila ang magandang balita at pinagaling ang mga may sakit sa lahat ng dako. Ito ang magandang aral ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Now, tanong, lahat ba ng mga pari, kasi ang mga pari ay mga anointed, mga chosen, mga pinili, anointed ng mga obispo, lahat ba sila ay nakapagpapagaling? Well, hindi po lahat ng pari ay nakapagpapagaling. Ang nagpapagaling po ay ang Santa Misa, ang Eucharistia, no? Kaya kapag ang pari ay nagsabi, I am a healing priest, sabihin mo sa kanya, Father, masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Di ba? I am a healing priest. No such thing as healing priest. Mayabang yung paring yan pag sinabing niyang siya ay healing priest. Ang healing ay hindi ang pari. Ang nagpapagaling ay ang Eucharistia, ang misa, sapagkat nandyan si Kristo. See? Ang mga pari ay binigyan ng responsibilidad ng Panginoon, okay, na hindi magpagaling, pero ipagkaloob ang sakramento ng ating simbahan, ang sakramento ng pagpapahid ng langis. No? Anong araw ang tawag namin dyan? Extreme unction. Ginagamit yan nung araw kapag merong mamamatay na, papahiran ng langis. Pero ngayon po, kapag may karamdaman tayo, kung tayo nasa ospital na, maaari at malaya po kayong tumawag ng pari para mabigyan kayo ng pagpapahid ng Santo Olyo. 21 minuto makalipas ang 10:00 ng gabi, nasa linya na natin ngayon, Miss Fatima Soriano all the way from San Diego, California. Fatima, welcome to Dr. Love. Alright. Andiyan na ba? Mukhang ayaw pang pumasok ni Fatima. Okay. Anyway, iyan po ang isa sa mga tatalakayin po natin the moment na ma-establish natin ang ating communication with Fatima Soriano. There are 7 sacraments in the church at kabilang dyan ang pagpapahid ng Santo Olyo, no? Pagpapahid ng langis. Isa yan sa mga sakramento na ibinibigay ng simbahan sa mga taong may karamdaman, hindi lamang sa mga taong naghihingalo. Yan po ang nakaugalian nung araw na bagay na mali at itinutumpak ng ating simbahan. Ito po ay ang pagpapahid ng langis ay para doon sa mga may karamdaman at bahagi po yan ng ministry ng ating simbahan na ipinagkaloob ng ating Panginoong Jesucristo ang pagpapagaling sa mga may sakit, sapagkat nung nabubuhay ang ating Panginoon dito sa lupa, ay isa yan sa kanyang tungkulin ang pagpapagaling sa mga may karamdaman.
So, subukan natin kung maipapasok na natin si Fatima Soriano. Timmy, good evening and welcome to Dr. Love. Brother June, good Yun. evening po. At sa lahat po ng nakikinig po ngayon, ayan! Magandang gabi, Hi, thank you, Timmy. It's so nice to see you again. Kayo din po. Ay talaga, matatapos na ang buwan ng Setyembre, 25 na ngayon. Opo, napakabilis ng panahon. Ang bilis, papasok ng October naman, di ba? Alam mo, Month of the Holy Rosary. yes, the month of the Holy Rosary. Alam mo, itong habang hinihintay ka namin kanina, binasa ko itong mabuting balita. Ito ay hango sa Ebanghelyo ni San Lucas sa 9 na kabanata, talata 1 hanggang 6. Ito yung pagsusugo ng Panginoon sa kanyang mga apostol. At tinalakay ko rito kanina yung kaibahan ng mga disipulo at saka mga apostol. Ang mga disipulo ay mga tagasunod ng Panginoon. Ito yung mga nakikinig, nagsasagawa ng Okay. tagubili ng Panginoon. Ang mga apostol ay ang mga taong, yung 12 tao na inaralan ng Panginoon, hinubog niya at pinagkatiwalaan niya itong mga apostol na ito na siyang mamahala at magpatakbo ng kanyang iglesia sa pamumuno ni San Pedro. Di ba? Ayun, opo. Kaya meron tayong tinatawag na apostolic line of succession. At yan ay matatagpuan lamang sa simbahang Katoliko. Ang apostolic line of succession. Meron din yan sa mga Eastern churches, yung mga Orthodox churches natin. Okay po. Oo, meron silang line of succession. But the other churches, wala silang line of succession dahil ang mga obispo nila ay hindi mga inordinahan ng mga obispo nung araw from St. Peter hanggang kay Pope Francis. No? So, paano po sila itinalaga kung hindi po sila naordinahan? Meron silang sariling set ng mga kautusan at batas nila Rules, sa kanilang simbahan. So, I see. nag-assign sila ng mga magiging bishops nila, pero wala itong line of succession. Sila yung mga naging bishop dahil inordinahan sila nung kanilang simbahan na yun, kumpara doon sa mga bishops natin na kumukuha ng authority from Peter or from Pope Francis ngayon. Doon mismo. Doon Opo, I mismo, see. di ba? Yan yung tinatawag na line of succession. Now, matapos nating ipaliwanag ang disipulo at ang mga apostol, ito yung mga inaralan, ito yung mga pinagkatiwalaan ng Panginoon, pinagbili na ng Panginoon yan na huwag kayong magbabaon ng anuman sa inyong paglalakbay. Bawal magbaon ng balutan, tinapay, salapi, bihisan ninyo, tungko, di ba? Talagang wala. Opo. At ganyan ang mga misyonero natin, di ba? Pupunta sa mga bundok-bundok yan. Walang dalang pagkain, talagang nakikibahagi yan sa mga tao. At sabi ng Panginoon, kung hindi kayo tanggapin sa isang bayan, umalis kayo ron. Ipagpag niyong alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila. Yan. Humayo kayo at humayo mga alagad at pumunta sa mga nayon, ipinangaral ang magandang balita at pinagaling ang mga may sakit. Kanina, binanggit ko, Timmy, I don't know if you will agree with me, na Yes. kapag ang pari ay nagsabi na, I am a healing priest, huwag kayo maniwala doon kasi may konting yabang yon, no? Wala I pong... agree, Brother June. Opo. Walang healing priest. Kahit si Father Jerry Orbos, hindi aaminin sa iyo na healing priest siya. Yes. Ang healing ay yung Mass, yung Eucharistia. Nandun si Kristo. Si Kristo ang nagpapagaling. Ang mga paring ito ay katuwang ng Panginoon sa mga panalangin ng pari, sa mga panalangin para sa kagalingan natin. Doon lamang nagsusumamo ang pari kay Kristo para sa atin. Yes. Hindi On po our sila behalf. on our behalf. Oo. Hindi po silang nagpapagaling. Now, tulungan mo kaming magpaliwanag dito, Timmy, sa ating ebanghelyo ngayon. Napakaganda po nung sinabi niyo, Brother June, nung nagbibigay liwanag sa atin kasi
napakadaling sabihin, no? Lalo na para sa ating mga Katoliko, pag tayo'y pupunta sa mga simbahan, ganyan, na, ay, oo nga, pupunta dun yung healing priest or pupunta dun yung, alam niyo po, yun pa lamang banal na Eucharistia, tama po kayo, dun nagmumula yung paghilom eh. Yung ating mga kaparian, sila nga yung mga isinugo ng Diyos bilang yung medium or instrumento. Instrumento. Kung That's saan, right. yes, sila yung mananalangin para sa atin or kasama natin. Sila yung maggagabay sa atin para tayo rin ay manalangin at malapit kay Kristo upang makamit nga natin, no, yung healing na inaasam-asam natin na walang ibang kamay, no, na panggagalingan kundi kay Jesus Christ only. And I think the gospel is also a great reminder to us, Brother Drew, na tayo mismo, no, tayo mismo na mga mananampalataya, Aha. na laiko, ay isinusuguri ng Panginoon Right. para gampanan ang misyong ito, di ba, na ipahayag ang kanyang salita, pumunta sa mga tahanan, sa mga taong makakasalimuhan natin bawat araw. And yung pong reminder kanina, no, na huwag ka na magbaon ng kung ano pa man, kahit pagkain or kahit ano pa man. I think we can take it further to say that travel light. Pag ikay nagmi-mission, huwag mo nang dalhin yung mga kung ano-anong hindi mo naman kailangan, kahit physical pa yan or yung mga bagay sa buhay mo na dinadala mo sa puso mo na pumipigil lamang sa'yo sa tunay mong paglilingkod. Hanggat hindi mo yan iniiwanan, magiging mabigat ang iyong paglakad, hindi mo magagampanan ng iyong misyon kasi Right. nakakapit ka sa mga bagay na Makalupa. yes, opo, mga things of the earth, of the flesh, and kahit rin po siguro yung mga personal, no, na hindi naman natin kailangan, those burdens that hold us back. Like, meron ka bang mga personal na prejudices, yung mga sarili mong galit or paniniwala na pumipigil sa'yo para talagang mahalin ang lahat ng mapaglilingkuran mo. It holds you back. And I think God is really reminding us na, bitawan mo na yan, anak, at hawakan mo na lang ang aking kamay at halika, gagabayan kita upang humayo ka at marami kang mga taong makilala at makaugnayan para maipakita mo sa kanila ang aking mukha, maiparinig mo sa kanila ang aking salita at maipahayag mo sa kanila yung aking pagliligtas. Alam mo, gusto kong susugan yung sinabi mo, Fatima, Aba. na tayo ay mga tagasunod. In other words, tayo ay mga disipulo ng Panginoon. Disciples. Disciples Yes, of the aba. Lord. At being disciples, tayo ay sumunod sa tagubili ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay kinakailangang mabautismuhan. Katulad ng ginawa ni Juan Bautista sa ating Panginoon, ipinakita niya ng Panginoon na siya mismo ay tumanggap ng bautismo. Kaya meron tayong sakramento niyan. At ang bawat isa sa atin na binautismohan sa simbahan, sa ngalan ng Panginoon ay naging kaanib ng simbahan ng Diyos. Di ba? At doon sa pag-anib na yan, mayroon tayong tungkulin na nakikibahagi tayo sa threefold mission of Jesus. Tatlong tuping misyon ng Panginoon. Ano yon? Ito yung prophetic, ito yung pangangaral natin, no? Pagpapahayag ng mabuting balita, Yes. the kingship of Jesus, the priestly, Priestly, oo. yes. Yung tatlong yan ay nagiging bahagi ng ating pagkatao. Pinababanal natin tulad ng mga pari, pinababanal natin ang mga bagay na ating ipinananalangin. Katulad ng pagbabasbas natin sa ating mga anak, sa ating mga apo na lumalapit sa atin at nagmamano. And we bless them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Minsan, Timmy, may nagtanong sa akin, bakit binibless ninyo yung mga bata na nagmamano sa inyo? Hindi naman kayo pare. Oo, dapat ang pari lang ang nagbe-bless. Hindi po, kahit mga laiko na katulad natin bilang kaanib ng simbahan ni Kristo at nakikibahagi sa kanyang pari, pinababanal natin ang mga taong lumalapit sa atin at humihingi ng pagbabasbas. Pinababanal natin ang pagkain na ating kinakain araw-araw. Pinababanal natin ang ating pamilya. Hindi ba, Timmy? Yes. What Totoo about? po. Go ahead. At yun po, tama Brother Juno, yung pag tayo bininyagan na, nakikibahagi tayo dun. At
binibigay sa atin talaga po pala no, ni Lord yung kapangyarihan to do that na nanggaling sa Kanya para basbasan yung ating mga kapamilya, kaibigan, or kung sino mang makakasalimuhan natin. And I think we take it for granted sometimes na pwede Yes. pala natin nang gawin yun. Di ba po, akala natin pagmamano lang yun, paggalang lang, higit pa pala po doon yun. Hindi. Ibinibigay Yes. mo ang pagbabasbas dito sa mga ito. Ang galing. Oo. Alam mo, dati yan din ang pananaw ko until one Di ba day, po? Yeah. may isang madre na nakausap ako, isang Dominican na mongha. Yes. Sabi niya sa akin, alam mo ba, Brother June, na ang mga laiko, katulad din namin ng mga mongha, ay maaari niyong pabanalin ang mga bagay sa ngalan ni Jesus. Kagaya ng simpleng pagmamano sa inyo ng mga apo, mga anak ninyo, binabasbasan ninyo sila. So, pinababanal ninyo mga taong yan. So, bahagi yan ng pagiging tagasunod natin at ang pagpapahayag ng mabuting balita. Alam mo, may nagtanong sa akin, bakit kami hindi na nagbagong buhay namin, nandito pa rin kami sa squatter, kahirapan ang buhay Ay, namin, ang- araw-araw nandito kami. Kasi po, baka nalilimutan natin ang Panginoon. Kaya minsan, tayo mismo lumalayo sa Panginoon at niyayakap natin yung kahirapan ng buhay. Hindi tayo makaangat doon sa ating kahirapan kasi yun ang niyayakap natin. Wherein, nandiyan ang Panginoon na punong-puno ng biyaya at ayaw ng Panginoon na ikaw ay maghirap ng ganyan. Naman. Kung Opo, yayakapin mo napakaganda. siya, di ba? Oh, Opo, napakaganda nung sinabi nyo kanina, Brother June, na ulinigan po natin. Yung sabi nyo na, ang dami nating ginagawa sa buhay, no? Whether decision to stay in that, siguro na, okay, sa kahirapan lang, wala kang ginagawa para makabangon, kung ano-anong dahilan ng ating mga binibigay. Tapos, ang ending, sinisisi pa natin nga naman ng Diyos. oo. Bakit hindi niya ako tinulungan mula dito? Bakit hindi niya ako inahon dito sa problemang ito? Gayong pinapakita na pala sa atin ng Diyos na, anak, alam mo ang nararapat mong gawin. Tinutulungan kita, ngunit kailangan, di ba, tanggapin mo ito at tulungan mo ang iyong sarili. And napakalaga po yun, di ba, laging inuulit natin yung kasabihan na nasa Diyos ang awa. Oo. Nasa tao ang gawa, na binibigay na sa lahat ng Panginoon ng resources, to change your life, to have a better life. And nasa sa atin pala para tanggapin yun at kuhanin tapos gamitin para sa ikabubuti natin. Oo. Alam mo, isa sa mga istorya na itinampok namin sa face-to-face ay yung Opo. itinampok namin kagabi dito sa ating episode, yung mag-asawa, kasal ha? Mag-asawa Kasal, okay. na may anak, yung lalaki ay ginugulpi ng kanyang asawang babae Oh. na sinusuntok hanggang sumubsob na yung mukha sa putik, iyak ng iyak yung asawang lalaki. Laki, Ano? opo. Pagkatapos, sabi ng babae, 13 taon akong nagtiis na kasama mo. Pagkatapos ay humiwalay siya doon sa kanyang asawa. Kasal ha? Humiwalay sa asawang lalaki at nahuli ng kanyang asawang lalaki na may kasamang ibang lalaki sa kama. Oh, wow. Wow, ayan. Ngayon, ang tanong, bakit hindi kami makaalis dito sa ganitong klase ng kahirapan ng buhay? Bakit puro kamalasan ang nangyayari sa amin? Kasi nga po, wala nang kapayapaan dahil inalis nyo ang Diyos sa gitna ng inyong pagsasama. Kung nandiyan ang Diyos, hindi kayo aabot sa ganyan. Kasi ang pinagtiwalaan ninyo ay ang inyong sariling kakayanan. Di ba? Yes. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Nakakalungkot po, no? At saka, alam niyo, Brother June, yun ang isa sa mga talagang, masabi kong trait or gawain nating mga tao na talagang is to our detriment, no? Na natin na tumatakbo tayo mula sa mga bagay na ikabubuti natin. For some reason, lalo na yung kay Lord sa lahat ng biyaya at pagmamahal na ibinibigay niya sa atin. Oo. Somehow, lumalayo tayo, choice natin. Tapos kumakapit tayo sa mga bagay na
hindi lang nagdudulot ng mabuti sa atin, na lalong sumisira ng ating buhay, na nakakalungkot na doon, yun yung pinipili natin. Kaya That's talagang right. kailangan ng panalangin ng lahat po Totoo sa atin. yan, totoo yan. Tini, napakaganda ng Ebanghelyo ngayon. At sana yung mga nakikinig sa atin ay makita ang kahalagahan ng aral na iniiwanan ng Ebanghelyo sa atin ngayong gabi. Lalo na sa mga mag-asawa, sa mga pamilya na nalilimutang ilagay sa gitna ang Panginoon. Tayo man ay may tungkulin sa pagkakabautismo sa atin na ipahayag ang mabuting balita at ang kaharian ng Diyos. Paano natin maipahayag yan kung wala tayong kaalaman hinggil sa kaharian ng Diyos? So, Timmy, isama natin sa prayers natin. Can you lead us in prayers para makita rin ang mga nakikinig sa atin at madama nila ang pangangailangan ng paghanap ng kakapitan, paghahanap kay Kristo ang kapayapaan, kay Kristo ang pag-ibig at ang pag-asa. Can you lead us in prayer, Timmy? Yes po, Brother June. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, maraming salamat po sa biyaya ng inyong pagmamahal, ng inyong paggabay, ng inyong pagbautismo sa amin, sa pagiging aming ama, aming gabay, aming kaibigan. Kayo po ang siyang tumatawag sa amin at ginawa niyo po kaming kabahagi ng inyong misyon, ng inyong katauhan, ng inyong pong ginagawa para sa aming kaligtasan. Lord, nawa po bilang mga Katolikong Kristiyano at bilang inyong mga anak, sikapin po namin na mas kilalanin pa at pag-aralan at yakapin ang aming pananampalataya at ang mga regalo na kasama nito upang magampanan po namin ang aming tungkulan bilang inyong mga disipulo at higit po roon upang marami po kaming mga buhay at mga tao na mailapit sa inyo. Lives that we can touch, to whom we can show your love and the picture of your life so that they can see your face and hear your voice. Nawa po'y huwag kaming magsawa. Nawa po'y palalimin namin ang aming kaalaman, palawigin namin ang aming pananampalataya upang lumawak pa ito at marami po kaming mga taong maipakilala pa sa inyo upang kanila ring maramdaman ang buhay na kaisa ninyo. And Lord, we thank you for this power, for this blessing that you've given us that we can share with other people, especially those who need it, Lord. Yung aming pong mga nakakasalimuhan na nangangailangan ng paghilom, nangangailangan po ng pag-asa, nangangailangan po ng paggabay mula sa kanilang landas ngayon. Salamat po at binigyan niyo po kami ng tungkulang ito upang sila'y aming yakapin at mahalin, katulad po ng inyong pagyakap at pagmamahal sa aming lahat. Maraming salamat po, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa inyo pong paggabay. Nawa po'y palagi niyo po kaming samahan and please lend us your wisdom. And thank you, dear Mama Mary. Please always pray for us. Alam po namin na nakikita ninyo ang lahat ng nasa aming puso. Nagtitiwala po kaming ibubulong niyo po ang mga ito sa ating Ama. We love you, Mama Mary. We love you, dear Lord Jesus. We need you. And we trust in you. Amen. Amen. Maraming salamat, Fatima. Iba talaga yung liwanag na naibabahagi mo sa amin sa pagninilay na ito every Ay, Wednesday. praise Thank you very Aw. much, Timmy. Maraming salamat po, Brother Jun. Salamat din po sa pagbibigay liwanag sa lahat ng ito, sa lahat po ng mga kailangan nating malaman no, tungkol sa ating pananampalataya. And actually, nung pong pinapaliwanag nyo kanina yung pagkakaiba ng isang disipulo at isang apostol, that has also been a long standing question of mine. And dahil po sa inyo, talaga ang dami ko. At I'm sure yung mga nakikinig po sa atin, ang daming natututunan. Thank you po. We also learned from you, Timmy. Maraming Praise salamat. God. And send my regards to the whole family. We love you. Ay, makakarating po, Brother Jun. And kung okay lang po sana, unahin ko na po bago pa po sumapit ang September 27, ngayon pong Biyernes. Oh. Babatiin ko na po ng happy birthday, syempre po, ang aking pong papa na si Papa Danny Soriano. Wow! Magdiriwang po ng kanyang birthday sa Happy Biyernes. birthday, Danny! Happy So birthday, nice to Pa. hear that. Wow.
Malaking Opo. celebration yan. Si Danny Soriano, napakabait po niyang tatay ni Fatima. Nakasama ko na yan nung araw nung nandito pa yan. He is a very, very good father. Very, very caring. Danny, happy birthday to you. Thank you, Brother June. Happy birthday, Papa. Thank you po, Brother June. Maraming Thank you. salamat po. Maraming salamat. Until Wednesday. Thank you, Timmy. Nakasama po natin si Miss Fatima Soriano all the way from San Diego, California. Oras, alas 10:42. 10:48 ng gabi. Bago namin ihatid sa inyo ang panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio, i-acknowledge lamang po natin ang mga tinanggap nating text messages buhat sa ating mga listeners. Angelita Banataw ng Pateros, maraming salamat. Buhat sa San Pedro, Laguna, Susan Reyes Montinola, Lori Feria Flores ng Pasay City, Marvin Riabad ng North Caloocan, Alani Junco ng Kuwait, Lance Abelion ng Sampaloc, Manila, Riza Templado ng San Pedro, Laguna. Sama na natin dyan si Yeklo Pena. Magandang gabi. Mar Villaruel, nakikinig daw sa ating programa every night. Sally Cristobal, Edwin Salak, na ngayon ay nakatutok sa atin. Engineer Mercy Santos ng Pasig na gustong bumati ng happy birthday kay Michael Wong ng Pasig City. Happy birthday! Binabati rin natin ang magandang gabi at happy listening Tita Alice Kawachi, Tito George Kawachi at Gigi Alindoga ng Santa Rosa ng Simplicity Crafts and Frames. Herbert Gaor, Margarita Guevara ng Pampanga, Shari Picho ng Seattle, Washington, Amir Serna ng San Pedro, Laguna, Dorina Figueroa ng Gagalangin Tondo, Sonia Apante ng Hong Kong, Andimar Muning ng Mindoro, Evelyn Fortunado, Lita Cabo Abrilio ng Burawen, Leyte, Maria Luisa Cacnio. Sama raw natin sa prayers yung kanyang anak na naway maging maayos ang kanilang buhay, lalo na sa trabaho. At si Modesto Patulot ng Ibaan Alay sa Batangas ay binabati ho natin ang magandang gabi sa inyong lahat. Noong Lunes ay kafiestahan ni Santo Padre Pio, September 23, at ito ang isa sa mga tutunguhin po namin sa aming pag-alis sa October 5 patungo sa San Giovanni Rotondo sa Italia. Pupuntahan po natin ang Shrine of Padre Pio kung saan ang inyong mga panalangin ay iahatid natin doon. So, kung gusto nyo na ang inyong mga prayers ay madala po namin sa Padre Pio Shrine, pwede na po kayo mag-text. Iipunin ho namin ang inyong mga text messages at amin pong ida-drop yung inyong mga kahilingan sa Shrine of Padre Pio when we reach the Shrine of Padre Pio sa San Giovanni Rotondo. Pwede po ninyong i-text yan sa ating Facebook page ng Dr. Love o sa ating messenger at ipiprint po namin yan at amin pong dadalhin yan doon sa Italia para po ihulog namin doon sa mga petition boxes. Samantala, para sa mga may karamdaman, narito ang panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio. Panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio. Sa sandaling ito ng inyong panalangin, damahin niyo ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Damahin niyo ang presensya ng Diyos Anak, ang bugtong na anak ng Diyos, nagkatawang tao tulad mo. Buksan ang iyong puso. Ilahad sa Diyos ang lahat ng iyong mga sugat, ang iyong mga pangangailangan at mga hinaing. Kasama ng iyong mga sugat sa puso, ng iyong mga pagdurusa at ng iyong mga pangangailangan. Ilarawan mo sa iyong isipan na ikaw ay nakatayo sa harap ni Padre Pio. Mahal kong Padre Pio, ngayon ay lumalapit ako sa iyo upang isama ang aking mga panalangin sa libu-libong mga panalangin na iniaalay sa iyo araw-araw ng mga taong nagmamahal
at nagdedebosyon sa iyo sa buong daigdig. At dahil sa iyong pakikipagkaibigan sa Panginoon, dahil sa iyong pakikiisa sa nakapakong si Jesus, binibigyan niya kami ng kagalingan sa pamamagitan mo. Kaya ngayon ay hinihingi namin sa iyo ang kagalingan at kapatawaran. Jesus na nakapako, samantalang pinagninilayan namin ang mga sugat sa kamay, sa paa at sa tagiliran mo. Hindi lamang namin ginugunita ang dugo na tumagas sa iyong katawan sa gitna ng kirot, hapdi at pasakit. Amin ding pinagninilayan ang iyong ngiti at saya, at ang hindi nakikitang liwanag ng kabanalan at ang bango ng matamis at mga sariwang bulaklak na samyo ng kabanalan. Nakikiusap ako sa iyo na tulungan mo ako sa aking kahilingan at pangangailangan. Pansamantala tayong manahimik at banggitin ang ating mga kahilingan. At habang ipinakikiusap ninyo ang inyong mga kahilingan kay Padre Pio, mag-antanda kayo ng krus. Basbasan mo ako at ang mga mahal ko sa buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin kay Santo Padre Pio. O Diyos, ipinagkaloob mo kay Padre Pio ng Pietrelcina, isang paring Kaputsino, ang dakilang pribilehiyo na makibahagi sa natatanging paraan sa paghihirap ng iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo sa kanyang pamamagitan na matanggap ko ang katugunan sa aking mga panalangin. Ngayon ay banggitin ninyo ang inyong mga kahilingan. Na buong puso kong ipinagkakatiwala sa iyo. Subalit, higit sa lahat, bigyan mo ako ng biyaya na mabuhay nang naaayon sa kamatayan ni Jesus at ng kanyang muling pagkabuhay upang ako'y makarating sa kaluwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Ganito na lamang po. At sana po ay naging makulay at makabuluhan ang 1.5 oras ng ating pagsasama. Magbabalik po kami bukas alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Parang gustong bawasan ng oras. Sa ngalan po ng ating buong production staff, sa ngalan ng General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating programming and production, Alvin Maanyo, ang ating operations manager, Cherry Baile, sa ngalan ng ating producer, si Jake Bacud, Direct Joey Perez, ang ating nakasama ngayong gabi, ang ating studio technician, Aaron Tolentino, ang ating ORAD operator, si Mike Santillan, at ang ating PA at AVID operator, Jairian Manipon. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banaag, OP, pansamantalang magpapaalam hanggang bukas muli. Magandang gabi, maraming salamat, Shalom Aleichem.